Hello mga kapatid at mga kaibigan sa Panginoon Diyos. At muli ay magbabahagi po ako ng salita ng Panginoon. And this time, pag-usapan po natin yung isa sa mga statement ko po, no? Doon sa gaano tayo kamahal ng Diyos, no? And actually, sa mga pastor, sa mga lingkod ng Diyos, very common na pong pinag-uusapan ito. No? Pero nais ko pong dagdagan ang inyong kaalaman tungkol dito po. No? Okay, so ilalagay po natin ang pag-ibig ng Diyos sa pinaka immeasurable level nito para sa atin. Ano po? Kasi it is a vast chasm, napakalawak, napakalalim nito, yung pag-ibig ng Diyos na minsan hindi natin maarok, hindi natin minsan naintindihan at kasi nga iba talaga yung pagmamahal ng Diyos doon sa mga nilalang niya, lalo na sa mga anak niya. Okay, so maraming tayong mga talata na maaring isitas, ano? Ang immeasurable love ng God, meaning kung ang sinner na nasa malalim na bangin ay nagawa ng Diyos na iligtas ito mula sa vast chasm ng kapahamakan doon sa impyerno. No? How much more? Okay, bago ko yung paliwanag yung how much more na yun, before we were a sinner before God. And when we heard the Word of God, when we heard the Gospel of God, then the faith, yung pananampalataya, nag-form out doon sa puso natin. Because based sa Romans chapter 10 verse 17, when faith comes when we hear the Word of God. Yun yung cause and effect. When there is preaching about the gospel, and then the effect would be a faith coming from the sinner. And then, of course, alam po natin na when a sinner have or has faith in God, and then kailangan niya i-take yung isang essential, which is yung he must be baptized. Ano? Kailangan siya i-immerse, kailangan siya ilubog para tuluyan niyang matanggap yung package ng binibigay sa kanya ng Panginoon Diyos. At hindi lang yung salvation, hindi lang yung forgiveness, even other packages na kasama doon sa pagliligtas ng Panginoon Diyos sa atin. Ano po? So, dati malalim yung bangin na kinalalagyan natin. Noong tayo pa ay mahina, tayo pa ay unreconciled, hindi kaibigan ng Diyos, kaaway ng God, because we are lawbreakers doon sa mga kautusan ng Panginoon. Of course, ang Diyos ay holy, ang Diyos ay banal, at kapag may nagkasala, wrath should be applied every sinner na lumalabag doon sa batas ng Panginoon. Ngayon, dahil nanampalataya ka na, nabautismuhan ka na bilang kalarawan ng kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay, meaning we died to sin and we are alive to God because God save us, niligtas tayo ng Panginoon. Ngayon, itong sinasabi ko, ito yung stage ng from wrath ng God o galit ng God into grace ng God. Of course, nalaman natin sa ibang mga video at alam natin ito na tayo ay naligtas based sa Ephesians chapter 2 verse 8 na nangaligtas tayo sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. So therefore, since we are under grace, ibig sabihin mula doon sa pagkakasala natin, doon sa malalim na pagkakalugmok natin sa malalim na bangin, nakatawid tayo mula doon, papunta doon sa biyaya ng God. Ito yung inabot ka ng Diyos doon sa pinakamalalim na bangin ng kapahamakan. Kasi minahal ka niya
John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. So, ibig sabihin, ganun tayo kamahal talaga ng Panginoon. Immeasurably, hindi mo talaga maarok, hindi mo talaga makakapa yung lalim, yung lawak ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Minsan, pinapaliwanag na lang natin yung pag-ibig ng Diyos based sa nababasa natin sa Bible at based na rin dun sa capacity na maunawa natin ang bawat salita ng Panginoon in terms of God's love or yung tinatawag nating agape. Pag sinabing agape, unconditional itong pag-ibig ng Diyos para sa atin. No? Okay, so, yung unang stage ay from wrath of God to the grace of God. Ito yung unang level, ito yung unang stage ng estado natin. Dati kaaway ka niya, gaya ng sabi ko kanina, you are unreconciled, you are enemy of God, because you always, on a daily basis, you always break the law of God. Kaya yung wrath na mamagitan sa inyo ng God at saka ikaw o kayo o tayo before. But now, since we believe in the Son of God, we have faith in the Son of God, and then when we were being baptized, natanggap natin ang kaligtasan when we met Jesus Christ in baptism. Ito yung stage ng from wrath to grace. Mula sa galit papunta doon sa biyaya. Mantakin nyo, just imagine, sabi ni Paul sa Romans chapter 5, pinaliwanag kasi doon yung dalawang stage, ano? Pinaliwanag doon yung dalawang stage na una, yung wrath to grace, from wrath to grace, and then sinabi niya na from wrath to grace, how much more? How much more? Na ngayon ay anak ka na ng Amang Diyos, reconcile ka na sa Kanya, magkaibigan na kayo ng Diyos, merong Santong Espiritu na mag-i-intercede para sa iyo, intercessor natin ang Holy Spirit between us and God, yung ating Panginoong Jesucristo. And then mga pagpapala na kayang-kayang ibigay ng Panginoon Diyos, kasi nga sinasabi pa rin ng Romans 8 na kung yung anak ng Diyos ibinigay niya sa atin, how much more yung mga bagay na kayang-kayang ibigay ng Diyos ng libre. It's a free things to be given to us. To be given to us. Okay. So, dahil ang blood ng anak niya ay binalabal sa atin based sa Galatians chapter 3 verse 27, di ba mas lalo kayang-kaya tayong iligtas ng Diyos? Ngayong mababaw na lang yung bangin. Ikumpara natin, yung malalim na bangin, na talagang sobrang lalim ng bangin. God saved you, rescued you. Nagawa niya yun because of His love to you, John 3:16. Ngayon, kaibigan ka na niya, anak ka na niya. Reconciled ka na, meron ka ng karapatan na tawagin anak ng Diyos based on the book of John. Diba? By faith, we became children of God. Hindi ka pa ba niya kayang iligtas kung meron ka pang bangin na ganito lang kalalim? Ito yung symbolizes ito ng mga kasalanan na gagawa natin araw-araw, yung mga shortcomings natin. Nung naging kapatiran tayo, nung naging anak tayo ng Diyos, hindi naman tayo naging perfect. There was no any guarantee walang guarantee na binigay ka lang kapag ka naging anak ka ng Diyos ay magiging perfect ka na araw-araw. No, even God recognizes that, na dahil may mga weaknesses tayo, may mga tendency na magkasala at magkamali tayo. Then, di naman natin sinasabi na dahil anak tayo ng Diyos na ay kailangan magkasala pa rin tayo. No, as much as possible, sabi nga ni Pablo sa Romans 6
chapter 6. Huwag nawang mangyari when the sin abounds, much more the grace abounds. Ibig sabihin, kung ang kasalanan ay lumalawak o dumadami at nangyayari, mas lumalawak ang biyaya at dumadami ang biyaya ng Diyos. Though, yun ang reality, yun ang katotohanan talaga. Hindi magagapi ng kasalanan na ginagawa mo doon sa biyaya ng Panginoong Diyos. Sa mga unang video ko, nabanggit ko po na kapag nabautismohan ka, yung duhat ni Kristo ibabalabal sa iyo. Hindi na yung kasalanan nakikita sa iyo, kundi yung dugo ng kanya anak. Even possibly when you do a sin to God, against God, tatakduban lamang yun ng dugo ni Kristo. Ganun kakapangyarihan ang dugo ni Kristo. When there would be a time that you would commit a sin against God, yung kasalanan na yun, tatakpan lamang ng dugo ni Kristo. Kasi nga, God always sees your faith in your heart. Yun yung tinatawag natin 1 Peter 1:5 na kapag ka yung protection ng God will be ours by faith in Him. We will be protected by God's power through faith. Ibig sabihin, kasama na doon yung mga protection na yun na kapag nagkasala ka, yung dugo ni Kristo, tatakalaban lamang yan. Even hindi ka pa nagsasalita, confessing about what you did wrong to God, automatic tatakpan ng dugo ni Kristo yung kasalanan niya. Kasi nga, sabi nga, ang nakikita na sa atin hindi na yung kasalanan, kundi yung dugo ni Kristo. Yun yung isa sa mga benefits, sa mga laman ng package ng salvation na binigay sa atin ng Panginoon. Ganun kaganda, ganun kagaling. Kaya nga, ito ang question. From wrath to grace, ito yung unang level na binabagi ni Paul doon sa Romans chapter 5. Sinabi niya, how much more na maliligtas tayo sa buhay na ito. Ito yung tinatawag naman nating second level, second stage ng Krisyano, ng from grace to glory. Ito yung, isa sa mga ito yung tinatawag nating ganito na lang kalalim yung bangin na pwede mong nagagawang mga pagkakasala at hindi ka nais-nais sa Panginoon. Hindi ka pa ba niya kayang iligtas? Gaano po kaya yung how much more na sinabi ni Pablo doon sa Roma chapter 5 verse 9? Hindi ka pa ba niya kayang iligtas dahil sa mga radikal na kasalanan mo na mababaw lang naman? Hindi gaya ng ikay makasalanan napakalalim. Yakang-yaka nga nila yung powerful being ng God na yung bangin yung bangin mo na ganito na lang kababaw, maning-mani yun eh. Yakang-yaka ng napaka-powerful God na anak ka na niya, hindi ka pa ba niya ililigtas? Kung i-compare natin yung hindi anak at saka yung anak, yung hindi kaibigan at yung kaibigan, sino ba mas gustong iligtas mo? Ikaw, kung ikaw ang tatanungin, sino ba unang niligtas mo? Yung kaibigan mo o yung kaaway mo? Ibang tao o yung asawa mo? Pagdating sa kapamakan, sino unang ililigtas mo? Siyempre, yung bonded, yung malapit na sa'yo, ilagay natin dun sa katayuan ng God. Hindi ka ba niya kayang iligtas na ngayon? Mas lesson pa ba ang pag-ibig ng Diyos sa anak niya kaysa doon sa makasalanan na iniligtas siya mula sa malalim na bangin? Just think of it. Just come to think of it. I mean, how much more yung sabi ni Pablo na maliligtas tayo mula sa buhay, sa grace at sa buhay na ito. Ito yung glory. Sinabing glory, yun nga, sabi ko sa inyo, kayang-kaya kang iligtas ng Panginoon kasi ganito na lang kalalim. Kasi anak na din niya. You are a son of God. We are the children of God. How much more
na kayang-kaya tayong iligtas ng Panginoon mula sa kapahamakan. Okay. Ito yung tinatawag nating yung how much more, although personally hindi ko pa rin alam kung gaano kalawak yun, no? Pero based sa understanding ko, yung how much more na yun. Kumbaga, walang makakapigil eh. Walang makakapigil doon sa gusto ng Panginoon. Kasi once na iniligtas ka niya, as long as nakikita niya yung trust mo sa anak ng Diyos, He won't forsake you. Hindi ka niya papapayaan. He will take care of you. He will bless you in all things. Sabi nga ni Pablo, again, sabi ni Pablo sa Roma 8, na kung yung anak ng Diyos ibinigay niya, how much more na kayang-kayang ibigay at libre pa yung lahat ng mga bagay para sa atin. That is an ultimate promise coming from God na dapat natin pagtiwalaan talaga. Dapat po natin pagtiwalaan. So, sana po nakita natin na yung biyaya ng Diyos, hindi lang ito basta biyaya na nalaman natin na naligtas tayo sa biyaya, but it is much more on it. It is much more on it. Ibig sabihin, ito yung nakikita ko sa Romans chapter 6 verse 1 na though sinabi ni Pablo na porke ba lalaganap ang kasalanan, ay lalaganap din ang biyaya, o huwag nawang mangyari. Ang sinasabi ni Pablo, dalawang bagay doon. Huwag nawang mangyari na patay na tayo sa kasalanan, dapat hindi na tayo nabubuhay doon. Pero hindi rin sinasabi ni Pablo na magiging perpekto ang buhay natin. Kaya kung magkakamali ka, nandyan ang biyaya ng Panginoon Diyos na patatawarin ka niya kahit hindi ka po humihingi ng tawad. Parang parang mag-ama na malayo sa isa't isa at nagkakitaan sa isang daan, matagal na sila nanabik sa isa't isa bilang mag-ama. Hindi pa humingi ng tawad yung anak, pero yung ama matagal na niyang pinatawad yung ama niya. Yung anak niya, matagal na niyang pinatawad yung anak niya. Ganun po, the same thing with God. How much more with God? Na hindi ka pa humingi ng tawad, pero God has already forgiven you. Pinatawad ka na niya. So, sana po naging pagpapala sa mga sandaling ito ang ating napag-usapan po, no? And nawa ay naging blessing ito. Naging blessing. Sana po ibahagi natin ito sa iba na mahal tayo ng Panginoon kahit may kahinaan, kahit nagkakamali. But, I don't say na you should go and sinning against God. What I'm talking here, what I'm saying here, mas malaki ang Diyos kesa doon sa maaari natin gawing mga shortcomings. Kaya ng God. Lalo na yung dugo ng anak niya, nasa atin na. Kaya huwag tayong matakot maglingkod. Yung iba kaya naglilingkod kasi takot na takot sila. No. Kailangan maglingkod ka ng masaya. Maglingkod ka ng walang takot. Yung fear na meron ka man, yun yung fear of reverence upon God. Magandang hapon po sa inyo and God bless po.